mga complainant dito na lumapit sa office ko, makinig siguro mabuti ang Philippine Coast Guard natin and then the DMW as well. Kung paano sila nakalabas from the Philippines going to Kuala Lumpur at ang dami ng dinaanan at sobrang kalbaryo yung kanilang dinaanan. Kakausapin natin si alias Karen, alias lamang niya ito. From Manila po, lumipad po kami to Zamboanga. Manila? From Terminal 2. Terminal 2? Opo. Okay. Tapos lumipad kami pa Zamboanga. Tapos nagstay kami ng overnight sa Zamboanga. Okay. Then kinabukasan po lumipad naman po kami from Zamboanga to Tawi-Tawi. Okay. So natulog ata kay sa airport yung sabi mo sa akin? Opo, sir. Sige. And then pagdating ng Tawi-Tawi? Pagdating namin po sa Tawi-Tawi, sumakay naman po kami ulit ng tricycle papuntang Old Chinese Port or Bungaw. Old Chinese Port? Opo, na pinatawag nila. Pagdating po namin sa Old Chinese Port or Bungaw Port, sumakay po kami ng lancha. Lancha. So Opo. ibig sabihin, dapat yun ay jurisdiction ng Philippine Coast Guard, lahat ng lancha na alis, chinecheck. Dapat may manifesto. Your Honor, if I may po. Yan din po ang isang limitation. Kagaya ng sinasabi ko, doon po kasi sa area, sa Tawi-Tawi, halos lahat ng mga bahay po doon may sariling bangka. Yung iba po maliit lang, dikatig. Yung iba naman po ay, ang design niya talaga, parang bigger boat, mahaba po yan, medyo may paangat po yung harapan, na typical pong ginagamit nila for fishing, for marketing. Iyon ang isang worry po natin. Kasi po, parang sasakyan, ito po ay private nila. Hindi naman po yan common carrier na may pangkisa at hindi naman po dumadaan sa pier kung nasa ng Coast Guard. Ilalim lamang ng sorry po pasensya na ko doon. Lancha, mga ilang pasahero? Siguro po, estimated ko po nasa 40 to 60 passengers. 40 to 60, dapat yun. Chinecheck na po yun, commercial na po yun. If I may po, Your Honor. So kung ganun po, sorry po, yung kasi ang rinig ko is lancha. Kung ganun na lancha po talaga, Your Honor, may pasahero, dapat po talaga na-inspect niya natin before departure. May nag-inspect? Wala. Wala po. Bumili lang po kami ng ticket. At walang sumampa ng Philippine Coast Guard. Meron kayo mga life vest doon? Wala po. Wala po kaming life vest. Wala ka nakitang life vest doon sa lancha? Wala po. Sir. May mga violation po tayo ng SOP po natin. Tawag po natin dito PDI, Pre-Departure Inspection, or Coast Guard Station Commander, Substation Commander. So may violation sa part ninyo? Opo sir. Kung yung po pagkakasabi ng ating witness, doon pa lamang po may violation po kasi dapat po tinitignan niya at kasama ng operator o master po o kapitan nito ang mga life jacket ready. Kung hindi man nakasuot, alam nila kung nasaan. Sir, Your Honor, ito po ay parang hindi naman po napaka seaworthy at wala rin naman na pinakapangit. Pero kung titignan po, moderately seaworthy po ito. Kung titignan ko po, Your Honor, kasi mas pinturado pa nga po ito. Maayos po yung kanyang pagkakasto ng cargo niya sa harapan. At kung makita mo po, may lashing naman at may enough naman po. Hindi nga lang, Your Honor, na typical na sana gusto natin lahat. Kasama ko po ngayon yung aking mga investigador, ang IDMS po ng Coast Guard, Investigation Detection Management Service. Nasabihan po kasi kami na pupunta po rito si Ma'am Karen. So nandyan na po yung aming mga investigator. We will talk to her. At kung sino po yung may kapabayan, including our Coast Guard personnel na nagkaroon po ng negligence in this case, at yung mga naging involved po na kung saan nagkaroon ng trafficking, makaasa po kayo. We will file cases po. We will make sure. Hindi lamang po yun sila na involved, pati yung operator at owner po ng sasakyan na ito. Because hindi po mangyayari ito kung walang kapabayaan or may intentional po na gumawa tagala ng ating violation ng laws. So from now on, wala nang lansya na alis ng Bungaw pier nang hindi na-inspect ng Philippine Coast Guard. Wala po kayong nakitang life vest doon? Wala po, kundi empty bottle lang po. Sa ganyang bangka po, wala po. Okay. Pumasok po kami sa Sitangkay at hinanap po yung contact person ng nagpaalis sa amin na nagngangalang Black. Black? Bakit Black? Black siya kung ipopronounce natin, pero sa Malayo is Black. Tausog po siya. Okay. So ngayon, hinanap niyo po si Black. Opo. Nagstay po kami doon until 10 p.m. po. Pagkatapos po? Pagkatapos po, nung 10
PM po ng gabi, pina-pack up po kami kasi andyan na daw po yung sundo naming another bangka. From bahay po ni Black, umalis po kami ng 10 PM, siguro mga almost 1 hour po. Nagstay po kami sa isang floating open na bahay siya, na nakalutang sa tubig po. Okay. Nagstay po kami doon ng more than 2 hours. Then, from 2:30 AM po, nag-ano na naman po kami, sumakay na naman po kami ng bangka. Papunta naman pong Semporna, Sabah. Semporna, Opo. Sabah na. Opo. Okay. Lampas na ng Pilipinas yun. Opo, sir. Puro lang po lahat bangkero. Bali, mga 4 na bangka po. Yung dalawa yung sa amin, tig-isa. Sa isang bangka, 2 kami. Sa isang bangka po, 4. Tapos may nakita pa po kami na 2 bangka. Siguro po yun yung mga pangligaw kung sakali may checkpoint. So nakalabas na kayo ng Pilipinas. Opo, sir. Okay. At nasa Sabah na kayo. Opo, dumating po kami sa Sabah past 5. Magsi 6 AM na po. Pagdating po sa Semporna, Sabah, nagstay po kami doon. Semporna, Sabah. Okay. Nagstay po kami doon until evening naman po. Okay. Tapos, alas 7 ng gabi po or 8, sumakay naman po kami ng Hilux, 2 Hilux. Okay. Hinay po ng contact person din ang nagpaalis sa amin. Papunta naman po yun from Semporna to Kota Kinabalu, Sabah. As far as I remember po, almost 6 hours. Wow. By land po. Mahabang. Thailand. Okay. So pagdating niyo sa Kota Kinabalu. Pagdating namin sa Kota Kinabalu po, nagstay po kami ulit sa hotel for 4 days. Okay. Opo. And then? And then, before ng flight namin po, 2 days before our flight, may kumuha po ng passport namin para sa tinatawag nilang chop-chop. Chop-chop. Bakit chop-chop? Chop-chop po is tatatakan lang nila pero hindi lalabas yung pangalan namin sa system. At meron silang contact person doon sa KK Airport na immigration officer. Okay. After that, ano po nangyari? August 13 po ng gabi, flight na po namin. May sinend po sa amin yung contact person na picture kung saan po kami pipila na immigration officer or saan na counter. So, ibig sabihin, yung immigration officer na pipilahan nyo, kasabat yun. Opo, sir. Okay. Opo. Pagdating nyo doon sa counter na yon, pagdating nyo sa immigration officer, anong nangyari? Po siya na may itatype or magtatanong tapos yun na po. Tuloy-tuloy na po. Smooth na po yung biyahe namin. Lumipad kami papuntang Kuala Lumpur po. Okay. Ilang oras po from the... Kuala Lumpur, 2 hours. Okay. 1 hour and a half. 1.5 hour. Pagdating po ng Kuala Lumpur, Pagdating po ng Kuala Lumpur, ando na po yung nag-arrange ng namin. Ando na po siya. Sinundo na po kami. okay, saan po kayo dinala? Dinala po kami sa isang condo na sinasabi niyang condo ng kaibigan niya. Okay. We are 6 po. 3 of us nagstay dito ng 2 weeks. Okay. Tapos, bumiyahe naman po kami by bus papuntang Changlun. Changlun is dulo na siya ng Malaysia, border ng Malaysia and Thailand. Okay. Pagdating po, nagstay naman po kami ulit na sa hotel ng 5 days. August 29 po ng 5 AM, may kumatok po sa hotel namin. Mhm. Yun na po yung sundo namin. Okay. Pinagkasya po kami sa isang maliit na sasakyan, dala-dala po yung 3 naming bagahe. Tapos umikot lang po at paharurot ng takbo at binababok kami sa madilim na bahagi ng lugar na yon. Okay. Pagpapas po sa amin, pinababa kami ng driver, may pumasok na 3 lalaki doon sa sasakyan, pinaiwan yung bagahe namin. At ilang segundo lang po nakalipas, may nagbigay ng go signal namin para bumaba sa bangin. Bangin? Bumaba Opo, sa bangin? Opo. Ba't kayo bababa sa bangin? Bababa po ng bangin, tapos papasok ng tunnel. Okay. Yun ang way papunta sa tunnel. Opo. Tapos nagstay po kami ng ilang minuto doon. After ng ilang minuto, anong nangyari po? Dumating yung mga mag-a-assist sa amin, Thailander po. Bumaba na naman kami ulit po, papuntang ilog. Kinawid namin yung ilog. Okay. Opo. Tapos inakyat namin yung 4 na bundok. At sobrang taas po ng bundok. Bali dyan po,
medyo maliwanag na dyan, patag na po yung dadaanan. Okay. May nakita po kami na parang barbed wire. Yun lang po yung bubuksan. Tapos papasok po kami. Isasara po nila ulit. Yun na po yung border ng Thailand. Oh. At wala kang nakitang mga border patrol. O wala pa. Wala pa po. After, may sumundo po ulit sa amin ng dalawang motorcycle. Mhm. Papunta naman po yun sa giba na bahay. Nagstay po kami ng 1 oras mahigit. Tapos dumating yung pick-up na magsusundo sa amin. Okay. Tapos okay sundo ng pickup. Pagsundo po sa amin ng pick-up, huminto po muna kami sa hindi pa nakakalayo doon sa giba na bahay. Nag-transfer po kami ulit sa isang pick-up na naman po. Okay. Yung pick-up na yun, na huling pick-up po, dinerecho po kami sa Pidang Bizar, na katabi nun is custom po at saka immigration. Okay. Binaba yung backpack namin po, tapos pinapasok kami dun sa immigration office at tinatakan po yung passport namin. Yun po ay lalabas po talaga sa system. Ano After that, hinatid kami ng ahente papuntang hotel po. Okay. Then, Stay kami sa hotel siguro 2 days po. okay. After 2 days. After 2 days po, nag-flight naman po kami August 31 papuntang Bangkok, Thailand. Pagdating ng Bangkok, Thailand, since na September 1 pa po yung flight namin pa Europe, nag-book po ulit ng hotel yung nagpaalis sa amin. Nag-stay po kami ng 1 night until September 1 ng tanghali po. Pumunta po kami, diretso po kami sa airport sa Varnabom. Doon po kami nag-stay hanggang makapag-check-in po kami. At saan papunta yung flight? Papunta po sana Korea for layover. Na layover po papuntang Europe. So ano nangyari po doon? 7:30 po, pumila na po kami para sa check-in. Yun na po, nagtaka na po yung nasa counter. Kinuha yung passport namin at saka yung working permit na dala-dala namin. Una po is nagtaka siya, kung magtatrabaho daw po kami sa Europe, bakit wala kaming bagahe na i-check-in? Kasi nga yung bagahe niya kinuha, no? Opo, Nung nung ahente po ahente. na nagsundo sa amin. Mhm. Marami po siyang, nagbusisi po siya dun sa system. Tapos maya-maya po sabi niya, upo po muna kayo, i-verify ko lang po. Okay. Siguro after 30 minutes po, may lumapit po sa amin na babae, staff din po. Sabi niya, I'm so sorry you cannot fly tonight and I cannot guarantee you that you can travel to another country. Dahil? Siyempre confident po kami na makakaalis kami na legal kasi may papers naman po kami kompleto. Sabi ko po, pwede po ba namin malaman kung ano yung dahilan? Sabi niya po is immigration problem. Meaning, yung working permit ninyo At working visa. at working visa ay fake. Opo. After that po, kanya-kanya na po kami tawag sa pamilya namin. Tapos, yung contact person namin nag-book ulit po ng hotel. Nagstay po kami doon ng ilang araw po. Tapos, naisipan ko mag-check ng working visa, i-verify ko kung legit ba siya. September 3 po, nalaman ko na fake yung working visa na hawak namin. Doon nyo na na-realize na wala na kayong pag-asa makalabas ng Opo. bansa. Opo. Tapos, before ko po na-verify na fake yung hawak namin na working visa, nagbigay po ng another plan yung contact namin. Opo. Anong plano? Ang gusto niya po mangyari is, kukuha po siya ng e-visa sa amin at nagbaka sakali siya na kung sakali maglabas po kami ng another 10,000 mahigit po para sa e-visa. Opo, going to Turkey naman po. Pumayag kayo. Hindi po. Una sa lahat, wala na po kaming mailalabas na pera kasi hindi na-refund sa amin yung plane ticket. Okay. And I would like to thank the DMW doon sa naging mabilisang action ninyo, agad na rescue sila.